Hello? Hello po, PPJ. Good morning. Good morning! Magandang umaga. What Morning is po, your name? Tweety. Ano po? Tweety. Parang Tweety bird po. We? Tweety. Favorite cartoon character ko po Okay. kasi yun. So, Twitty. Tama? Tweety. Bobo ko dun Tweety. Ty. Ako. Tweety. Yung pala spelling ng Tweety. Yes. Pati na lang bird. Parang hindi nahirapan. Tweety bird. Wala na Sana po yung yun. bird na lang kinuha mong part, di ba? Parang baka hindi ako nagkamali pag yung bird, di ba? Ano name mo? Bird po. Tapos, ang kwento. Anyways, ilang taon ka na, Tweety? 40 po. 40. Nasa ka ngayon? Sakto. Navotas po. Navotas. Yes po. Anong oras na dyan? Po. 2:20. Dito Yun rin. lang po sa inyo. Opo. Sumagot din naman siya. Anong ginagawa sa buhay ni Tweety? Government employee po. Mayor ka? Hindi po. Okay, sorry. Ano lang po, isang hamak na admin staff. Ano ka? Coterminus o hindi? Hindi po. Okay. Wow. 10 years na po ako. Opo, Yung 10 hindi years ko na po ako sa terminus, government. no? Bawal may kampiyan kasi pag nakaw! Hindi po makapag-comment eh. Wag. Baka matanggal. Oo. Alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Oo. Opo. Makakaganti naman tayo sa mga yan, sa eleksyon. Sana nga po. Oo. Tandaan niyo yung mga, yung mga nakikipag-away lang tapos nahihirapan tayo buong Pilipinas. Tandaan niyo yung mga nakikipag-away lang tapos nahihirapan tayo sa eleksyon, gagantihan niyo sila. That's the only voice that you Yes can have. Yun, ha? Kaya tandaan niyo yan, ha? Oo. Okay? Yung mga wala naman para sa atin, that's nagtatalo-talo sila. Diba? So sa eleksyon, tag-iisa tayo ng boto, diba? O baka Yes pwedeng po. dun na lang tayo bumoses, no? Sana po. Kaya nyo sila mag-stressan ngayon. Wala naman tayong kinalaman dyan eh. Tsaka wag muna tayong umangal. No? Bayan kong Pilipinas, magtiis-tiis muna tayo. Busy pa sila para sa political gain nila. Opo nga. 2 years pa po eh. Anyways, Tweety, may asawa ka na, ma'am? Opo. Kakahiwalay lang po. Naku, naiwan ka ng bird. Sorry. Ikaw, ang galing, aminin nyo, ang witty ko doon, ang galing ko doon, di ba? Ikaw yung Tweety, siya yung, Okay ba yun? Panalo, di ba? Opo. Hindi nyo kaya, di ba? Malis yung bird. Anyways, si Tweety, ilan na anak mo? 4 po. 4. Ilang taon na yung panganay? 21, 19, 14, tsaka 4. 21, 19, 14, 4. Patalayo na agwat ng bunso. 10 po. 10 years. Oo nga, layo, di ba? 21, 19, Opo. 14, 4. Tama, no? Tsaka 4 po. Opo. Patalayo. Nahabulan po. Anong tawag nila dyan? May tawag dyan eh. Hindi ka pa na menopause eh. Hindi pa po. Ang tawag nila dyan, di ba yung iba menopausal baby, no? Opo. Iba po. Anyways, no, bigla ka nagpa-elementary, no? Siyempre pag ganyan, Kaya nga po. yung bunso mo medyo 14 na, pa high school na, bigla kang bumibili ng Cerelac ulit, Gerber, Manzanilla. Ang hirap na pong maghabol kapag tumatakbo. Ang sakit na po sa tuhod. Hindi ko alam. Sa balakang. Hindi ako makarelate kasi bata pa ako eh. Pag may confirm sa akin yung mga bagay na yan, hindi kita matutulungan. Uy, kay dad mo yung husband ko. Hoy! Talaga namang Oo ka. game.
O hindi ko naman sinabi kung anong age mo po, 'di ba? Anyways, Ayan. ba't ka naghiwalay? Siguro dahil yan, yung maluwag mong Ano, panga ha? lumip Charot lang. Ano po yun? lumipad sa ibang pugad yung bird. Ah, pusang galang. Kailan pa? Nung October lang, nung birthday niya, sakto. Magkasunod din kayo ng birthday, actually. How long? Magkalapit. How long were you together? More than 20 years. 20 years. Yung mga 22, pero married for 19 years. My God. So yung marriage nyo, Wala, naiiyak na ako. kaedad ng panganay nyo, no? Nung pangalawa po. Oo, ng pangalawa. So, Kasi ring, parang pinagtapos muna kami ring, bago kami pinakasal. ay di ring bearer nyo na yung panganay nyo nun. Hindi po, civil lang eh. Sige. Civil lang po kami. Opo. Okay. Mm. Ano nangyari? Yan ba yung pag-uusapan natin yan? Opo, pero dali naiyak na agad ako. Actually po, PPJ, parang kaya po ako tumawag kasi gusto ko lang ng advice ng health. Actually po, monthly meron akong check-up sa psychiatrist ko kasi nag-test ako. Yun. Actually po kasi parang meron akong major depressive disorder. Ano po? Sorry, I didn't get that. Major depressive disorder. Okay. Kailan po ito diagnosed, ma'am? Actually po, high school pa lang ako eh. Nagagawa ko na siya. Parang hindi ko po alam, parang in this, ayoko pong manakit ng ibang tao, pero parang mas okay sa akin ako na lang. Parang ganun. Parang pag naisip ko siyang gawin, so hindi ko siya agad gagawin, pero hindi po ako mapakali hanggat di ko siya nagagawa. Tapos parang yun nga, nung last quarter last year, na-trigger na naman siya dahil doon sa nangyari. Sa paghihiwalay niyo? Opo. Okay. Kasi PPJ, hindi po perfect yung marriage namin. Lagi away-bate. Alam ko naman din po na marami akong pagkukulang bilang asawa. Aminado naman ako doon. Pero nung time po kasi na ginawa niya, hindi ko po kasi matanggap. In denial ako. Kasi hindi niya po nature yun eh. Hindi po talaga. Ngayon lang talaga nangyari. Kasi iniwan niya agad kami. Ano yung nangyari? Parang hindi ko po expected na magagawa niya. Kasi lagi pa nga niya sinasabi na mag-aaway lang pero hindi maghihiwalay. Laging ganun. Siya yung nagsasabi lagi ng ganun. Tapos, tanda ko po yun kasi ang pasok niya is Monday to Saturday. Ako po Monday to Friday lang. Tapos kasi, po yan, mabarkada. Mainom, ganyan, walang pinipiling araw. Tapos pag uminom, madaling araw or umaga na uuwi, ganyan. So parang, nung una, nagagalit pa ako. Pero siguro na itong huli na parang, hinahayaan ko na lang po. Kasi parang napagod na ako eh. Pero, before po kasi, nagpapaalam siya. Kahit pa paano tumatawag na, may pagkasinungaling nga lang na sasabihin ganong oras ako uuwi. Pero hindi naman siya ganong oras uuwi. So, nasanay na rin po ako sa ganon. Pero nung September 20, Saturday, na pumasok siya, ni text or tawag, wala talaga. Hindi po siya nagpaalam. So, ako naman, hindi ko na po siya tinawagan or kasi kaysa mag-away lang kami. Kasi nga po, kumbaga sanay din naman ako na basta pagdating ng umaga, uuwi na yan. Pero nung September 21 po, na pagkagising namin, nakapagsimba na kami ng mga bata, tanghali na, hindi pa rin siya umuwi. So, chinat ko po yung kumpare namin na kasama niya sa work, yung nagpasok sa kanya sa work. Sinanong ko, sabi ko, ikaw ba yung kasama kagabi? Kasi wala pa dito sa bahay. Siyempre, nag-alala na rin po ako kasi tanghali na.
Sabi ko, parang ikaw ba yung kasama kagabi? Ano kasi hindi umuwi, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi, wala, maaga ako umuwi. Sige, tatawagan ko. Tapos maya-maya po, tumawag na yung husband ko. Tapos parang galit pa na, oh, hinahanap mo daw ako. Bakit? Tapos sabi ko, bakit? Hindi ba kita pwedeng hanapin? Sabi ko, gano'n. Tapos binaba na, tapos nandun daw siya sa kanila, dun sa biyanan ko nga po. Tapos nung umuwi siya nung hapon nun, hindi ko na po siya kanikibo. Kasi parang yun na yung naging ugali ko So na parang sanay siya kaysa na nga ano 'no, na pwede niyang gawin 'to ng walang pananagutan. opo. Kasi ano po tapos parang ang nangyayari po kasi before pagka siyempre nagagalit ako ganyan, lalayasan niya kami, uwi Mhm, siya dun sa mga biyenan ko, parang gano'n. mhm. So parang hindi ko po alam kung para sa kanya mas okay ba yun na iniiwasan niya na mag-away kami or ano. Pero sa akin nga po parang nasanay na ako na gano'n. Tapos po nung umuwi siya ng September 21, mula nun, hindi ko na po siya kinikibo. Para nga po hindi na kami mag-away. Ta's parang siguro po nasanay naman ako na baka eventually lumapit din siya sa'kin. Pero nung time na yun as in hindi po siya nag-sorry. Okey. Wala talaga kahit ano. Tapos sa baba din siya natutulog sa sala, hindi na po siya kasi gano'n parang gano'n, 'pag magkaaway kami hindi siya tumatabi sa'min ng mga bata. Kasi nagre-rent lang po kami. So, maliit lang po yung ano din, so magkakasama kami. Ta's October 3 po, birthday nung panganay namin. Okey. So, nag-dinner pa po kami sa labas. Kinakausap ko na siya, pero parang parang siya pa yung galit. So, parang ako po sa isip ko, ano ba 'to, parang siya pa nagmamalaki sa'kin, siya na nga 'tong may kasalanan, hindi pa siya nagso-sorry. So, pag-uwi gano'n, hindi ko pa rin siya binabati, gano'n, hindi ko pa nakausap. So, October 10 po, birthday niya, pagkagising ko, tiniis ko, hindi ko po talaga binati. Kumbaga parang siguro po mali ko nga pero parang that time kasi isip ko, Hindi ano hindi ka porket mali birthday hindi ka mo mali babati na tayo. hindi ka mali dun, eh. Diyos ko naman. Ang dali mo naman i-gaslight kung ikaw mali dun, ano ka ba? 'Di siya umuwi ng ano, ng isang gabi tapos siya pa galit 'pag nasita siya? Yun tapos po nung araw na yung birthday niya, Friday, hindi na siya umuwi. Okey. Nung Ah, nung kina-Friday hindi na siya umuwi? po nung birthday niya mismo. So, you were completely clueless na may something na? Opo, wala talaga. Oh my God. Wala po talaga akong alam. Tapos umuwi siya ng October 16 ng umaga. Nag-abot ng sahod. Tapos, kumuha lang ng konting gamit, ta's umalis na. Ta's hindi na po ulit bumalik. So, hindi ko po tinatawagan kasi parang naiinis ako. Kasi parang wala naman tayong pinag-awayan, parang ang sa'kin po kasi PPJ, maiintindihan ko pa kung may pinag-awayan tayo. Pero wala po kasi talaga. Kaya hindi ko po maintindihan Hmm, kung anong nangyari. Tapos yung una po kampante pa ako kasi alam ko nandun lang siya sa mga biyenan ko. okey. Kasi yung bahay po ng mga biyenan ko malapit lang sa work ko. Ta's na-cha-chat ko naman yung hipag ko, ganyan. So alam ko nasa kanila lang. So siguro po mga third week ng November, yun na parang, ah, hindi na sinasabi ko na hipag ko minsan 2 days hindi umuuwi dun, 3 days, ganyan. So parang So, ako, kumbaga may parang iba mga na. araw na Oh, unaccounted na yung araw 'no? opo, opo. So parang ano, ako i parang kinukutuban ako. Pero hindi ko nga po ine-entertain, Kasi sabi ko, hindi baka ano lang 'to, baka sa office natutulog, yung gano'n. Kasi hindi ko po talaga ma-imagine na hindi po kasi siya talaga babaero, hindi po talaga. Tapos yun, parang wala po talaga akong kamalay-malay.
Tapos at December 10 po, tinawagan ko siya. Sabi ko, uwi ka na. Sabi ko, usap tayo. Nung mga time na yan, wala kang idea kung nasaan siya. Alam ko po pumapasok siya. Kumbaga, hindi. Pero hindi, You never thought that it was about another girl. opo, wala po. Wala po talaga. Okay. Kasi nga po, alam ko lang na mabarkada siya. Yun lang po yung alam ko. Tapos, tapos parang sabi ko nung December 10 na, uwi ka, sabi ko ganun, uwi ka na, usap tayo. Tapos parang, ano pa man pag-uusapan, wala naman okay na basta magbibigay na lang ako para sa mga bata. Ganun. Tapos parang hindi po ako mapakali. So kinabukasan po, December 11, nagpaalam ako sa office na mag-half day. Sabi ko nga po sa boss ko, may lalakarin lang ako. Pinuntahan ko siya sa work. Mhm. Tapos siguro parang gulat siya na parang galit yung itsura niya gano'n. Tapos sabi niya, uli ka na. Sabi niya gano'n, nahatid na kita. Sabi ko, hindi, hintayin na lang kita matapos sa work. Sabi niya, hindi ka na. Sabi niya gano'n. Tapos kasi motor lang naman po yung sasakyan niya. Sa abang biyahe po kami pa uwi. Ano pa yung sabihin mo na gano'n? Sabi ko, hindi sa bahay na lang. Sabi ko gano'n. Sabi ko, mahirap naman mag-usap dito, maingay. Tapos sabi, parang ayaw niya. Parang may hinintuan siya pong isang place malapit sa amin na yung mga food stall. Sabi ko, wag naman dito. Paano tayo makapag-usap ng maayos? Ang ingay-ingay dito. Sabi ko, So, ganun. in short, ayaw niyang umabot kayo sa bahay. Opo. Okay. Tapos, pero napilit ko siya. Kasi nung nandun na kami sa bahay, sa labas, pagbaba, kinuha ko yung helmet niya para mapilitan siyang pumasok. Kasi hindi siya makakalis. Kasi nung pag-akit namin, kinakausap ko siya, sabi ko, ano bang problema? Ganyan, inakap ko siya. Lumuhod na harap niya. Nag-sorry na ako. So you thought it was your fault. Dahil nag-attitude ka nung di siya umuwi. Ang galing, no? Po. Kasi sabi niya, wala na daw talaga. Pero hindi ko pa rin po, wala pa rin po talaga sa isip ko na may babae. Tapos yung pag-alis niya, yun nga po, nagawa ko na. Tinugod na ako sa hospital. 4 days ako. So you hurt yourself. Nag-overdose po ako. Tapos, yung pangalawang anak ko, siya yung umuwi sa bahay. Actually kasi parang tinawagan ko siya na sabi ko na ikaw na yung bahala. Ganon. Parang sabi niya, nasaan ka ba? Doon na nga ayaw ko pa sabihin. Pinipilit niya ako. Kasi sumugod na sila sa bahay kasi naglako na din ako doon. Dinala na nila ako sa ospital. Tapos alam niyo po, MPPJ yung, di ba sa PGH, siyempre sa dami ng tao, 4 days na nasa wheelchair lang ako. Kasi walang bed, walang room, kahit sa private, walang available. Tapos yung dalawang malaki kong anak, salitan silang pumapasok. Kasi isa lang yung pwedeng bantay. Naawa ko sa kanila. Kahit isang silip, pag dumating yung asawa ko. Well, I have a question for you. Was that your purpose para mapansin ka niya? Opo. Gusto ko maalala mo yung sagot na yan, ha? kasi one day, mabubusit kang yun ang dahilan mo. Go ahead. Tapos parang ako pa yung nagsasabi dun sa mga, kasi galit yung pangalawa ko eh. Kasi yung anak ko, yung panganay ko pa lalaki. Tapos babae, tsaka lalaki. So ang galit talaga itong babae. Kasi nakikita nila siyempre po kung ano yung nangyayari sa bahay. Naiintindihan nila kung bakit lagi mainit yung ulo ko. Kung bakit lagi akong galit. Baga,
Kasi malalaki na sila, eh. Parang sinasabi nga nila sa'kin, "Wala kang kasalanan." Naiintindihan namin kung ba't ka gano'n. Tapos parang nagte-text pa ako sa kanya na yun, sabi ko, "Sana wag niya naman." Nung time po pala na yun, hindi ko pa rin alam. Actually, hindi ko pa rin po alam nung time kasi January ko na po na-confirm, eh, na may babae. So nung time Tapos na yun, yun feeling mo parang nag-aaway lang kayo na matindi? opo, opo. Oh my God. Kasi parang iniisip ko baka sobra ko lang nasaktan yung ego niya, yung gano'n. Tapos yun parang Pasko, hindi na siya sa'min nagpasko, tsaka Bagong Taon. Parang Big deal na ang yun pag sakit gano'n, di lang ba? 'pag Oo, kasi parang kung tampuhan lang 'to, Pasko't Bagong Taon, talaga bang hindi mo kami kasama, parang gano'n na yun, 'no? oo. Tapos yun parang actually po kasi, Christian ako, pero yung mother ko kasi Catholic yun, eh, nung dalaga. So parang yung mga nakikwento niya sa'kin, "Alam mo PPJ, nagpunta ako sa Quiapo, nagpahula ako." Tapos may napuntahan ako dito din sa'min na dalawang yung nagtatawas daw gano'n. Parang hindi ko na po kasi alam, parang gulong-gulo na ako. Tapos lahat sila same na may babae. Pero hindi ko pa rin po hindi parang, "Ay hindi," sabi ko, "hindi ako naniniwala." Sabi ko, parang siguro nga hindi totoo 'tong mga ganito kasi parang hindi niya yun magagawa. In denial po talaga ako. Hindi kasi hindi po talaga, eh. Ngayon lang po talaga niya nagawa. Tapos nagulat po ako January 14, kasi kasi po yung pangalawa namin college na din po. Meron siyang schedule na hanggang 9 PM. Okay. So sinusundo niya, hinahatid niya. Ta's nung una po ayaw niya pang kasi po kami sa apartment, second floor. So pagka parang inaaya nung anak ko na umakyat, ayaw niya. Parang talagang ayaw niya na ako makita, gano'n. So sabi ko nung before mag-January 14, parang yung week na yun, kasi January 14 is Wednesday, parang mula Monday na yun kasi nag-ano pa po siya, nagvo-volunteer po kasi yun sa Nazareno, parang mga medic sila, gano'n. So siguro, sabi po nung isang friend niya, parang umiyak daw dun. So hindi ko po alam kung baka na ano siya, naliwanagan siya or something, ganyan. Tapos parang, nung January 12, mula nung January 12 na hinahatid niya, umaakyat. Pero ako po nasa taas, sa kwarto lang ako. Hindi ako na bumababa sa sala. Were Kasi you nga waiting for him parang to come upstairs? opo, pero Mhm. parang sabi ko kung ayaw niya ako makita, okey lang. Oo. Parang ang sa'kin lang, gusto ko lang makita siya lalo yung maliit. Kasi ang liit pa, eh. Okay. 'Di ba 4 na taon. Tapos nagulat po ako nung January 14, Wednesday, 'di hinatid niya. Tapos parang ang tagal niya sa baba, Mhm. dun sa sala. Tapos po, nung umalis siya, siguro mga after 30 minutes or 1 hour, nagulat ako, nagre-ring yung phone ko. Tapos pero ang tagal ko nga po bago nasagot, eh, kasi di ko naman expected na tatawag siya. Tapos sabi niya pa 'pag ano ko, sabi niya, "Oh, ba't ngayon mo lang nasagot?" Sabi ko, "Nakahiga na kasi kami." Sabi ko, "Patulog na ako." "Bakit?" Tapos sabi niya, "May alak pa ba diyan sa bahay?" Sabi ko, "Meron pa." Sabi kong gano'n. Kasi yung mga regalo po sa akin. Tapos parang sabi ko, "Bakit, iinom ka?" Sabi niya, "Puwede ba?" Sabi ko, "Uuwi ka dito?" Sabi niya, "Okey lang ba?" Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Sige, okey lang." Pero actually po masaya ako no'n. Kasi nga 'di ba uuwi na siya. Ta's yun, umuwi siya ta's kinausap ko lang saglit. Sabi ko, "Oh, ano, okey ka na, uwi ka na dito." Ta's may pa niya, "Sa Saturday na lang." Sabi ko, "Ba't may araw pa?" Sabi ko, "Eh, nandito ka na nga ngayon." Sabi ko, "Dito ka na din umuwi." Sabi niya, "Sige." Sabi niyang gano'n.
Tas yun po, mula po January 14, dun na siya sa'min umuuwi. Pero parang nung una, tas tinanong ko kasi Nung siya, time na eh, yan, gaano "Paano katagal na siyang hindi umuwi nun? Parang 2 months? 3 Mga months mga po." gano'n 'no, 3 buwan 'no? Opo, opo. Tas sabi Saka ko, nasaan anong "Oh, alam mo nun? What information did you have kung nasaan siya umuuwi nun? wala wala po, eh. Wala po talagang kasi po parang pinagtatakpan siya nung kumpare namin. Mhm. Kasi po nung tinawagan namin nung hipag ko, parang yun na kasi 'di ba nga po nagpahula ako ta's hindi gano'n, ta's tinatanong namin. Ta's parang Mm. sinasabi niya lang na, ano, sana maintindihan niyo ako, hindi ako puwedeng magsalita diyan, ayoko madamay, hindi ako puwedeng mawalan ng Okey. trabaho, gano'n. So parang Disclaimer. dun na po ako nagkaano, tsaka may mga reason kasi siya ganyan. So dun po ako din actually kaya galit din po ako dun. Kasi parang sa'kin 'di ba po, parang kahit anong reason pa 'yan, dapat hindi niyo kinonsente. Hindi ka puwedeng magalit dun. It's not their story to tell. I know where you're coming from, I get it. Pero pointless 'yan. It's not their story to tell. Tapos ayun, tapos pa din nung unang mga araw na uwi niya okey pa. Tapos parang yung sumunod na week dun, parang yung pag-uuwi galing work laging galit, laging ano, tapos ah, parang 'pag china-chat ko siya na, "O kumain ka na ba?" Kasi pinagbabaon ko na siya, yung mga ganyan. Hindi niya ako nare-replyan. So parang sa'kin sabi ko, "Bakit ganyan ka sa'kin?" Sabi ko, "Samantalang 'pag sa trabaho mo kahit nandito ka na sa bahay, kahit hating gabi na tinawagan ka, nakakasagot ka. Sa'kin hindi ka man lang makasagot." Tapos yun parang iba na naman po. Tapos January 24, Saturday, yung may pasok nga po siya. Eh, fiesta po kasi dito nun sa amin. So mahirap pong, makapasok yung sasakyan, kahit motor lang, traffic. So ako po, tawag ng tawag sa kanya. Tapos sabi ko, "Ano, asan ka na? Uwi ka na ba?" Ganyan, gano'n. Ta's birthday din po kasi nung ninong ko. So hinahanap siya. Though alam ko naman hindi siya pupunta. Alam ko naman po hindi siya magpapakita pa sa mga kamag-anak ko siyempre dahil dun sa nangyari. Parang ang sa'kin lang, kaya ko lang naman po siya tinatanong kung pauwi na siya para mauwian ko siya ng pagkain. Kasi nga Mhm. nandun kami nung mga bata sa mga ninong ko. Hindi po siya sumasagot. So parang sa inis ko po na inano ko yung parang chinat ko yung isang ka-office mate din niya na pinahiraman niya minsan ng sasakyan tsaka lagi niya kasamang uminom. Eh, nadulas po sa'kin kung sino yung babae. So na-confirm ko, Katrabaho niya? opo. Someone you knew? Hindi po, kasi hindi ko po kilala yung mga ka-work. Kasi actually po kasi Mhm. bago lang siya dun sa work niya, eh. Isa't Oh. kalahating taon pa lang siya dun. So everyone in the workplace knew? Alam. Oh. Mas ako po kasi, CPD, aminado naman ako. Mainitin po kasi talaga ulo ko, eh. Siguro po kasi yung kinalakhan ko, kasi hiwalay din po parents ko, eh. Tapos parang 'pag nakikita ko sila nag-aaway, bunso po kasi ako. Tapos parang nakikita ko sila 'pag nag-aaway. Tapos siguro po parang sabi ko nga baka kaya din po ako kung nagagawa yung gano'n. Hindi ko po alam kung namamana ba siya or something, pero nakita ko po kasi yung mother ko nung bata ako, siguro 6 ako or 7, na may ginawa. Hanggang ngayon naalala ko yun What kahit do you wala na yung mami ko, what do you may ginawa? na nung gano'n din nung babaeng daddy ko na nag-ano siya, ginawa na rin din. Oh, okey. So yun, parang ako po yung mabilis mag-init yung ulo ko, mabilis ako magalit, tsaka may OCD ako, gano'n, ang dami. Pero hangga't kaya ko naman po pinipigilan ko, eh. Kaya lang parang nung time na yun sumabog na ako.
Tapos di tumawag ako sa hipag ko. Actually po kasi nung tumawag ako dun sa ka-work na niya na hindi ako nagpahalata, na hindi ko alam. Parang sabi ko lang, oo nga eh, sabi ko gano'n, parang nasabi nga niya, gano'n. Ano nga full name nun? Parang hinuli kong gano'n. You were referring to the Eh, girl. opo. Tapos yun, parang, Siyempre, i-stalk mo yun sa, yan na. di ba, sa FB, di ba? Opo, tapos dumaldal yun. Tapos di tumawag ako sa hipag ko. Sabi ko, ate, alam ko na kung sino. Ganun. Mm. Tapos biglang sabi ng hipag ko, ay ka nandito. Yung husband ko nga daw po umuwi doon. Mhm. So sabi ko, sige, tayo pupunta ako dyan. So, kakampi mo yung mga Sabi ko, hipag mo? ganun. Opo. Pati Okay. yung dos ko. Kasi sabi nila, hindi naman nila ito tolerate talaga. Okay. Pinapagalitan din po talaga nila. Tapos pagdating ko doon, ang ayos pa po nung ano ko, sabi ko, halika na, uwi na tayo. Kahit na alam mo na, ganyan ka sa kanya. Opo, ganun pa. Tapos, kasi gusto ko muna siya makausap. Tapos sabi niya, andito lang naman ako, inom lang ako. Hindi ko, di ka na nga, umuwi na tayo, doon na lang tayo sa bahay. Ayoko nga eh. Mm. So parang ako, sigaw na din ako, halika na nga eh. Ganun, umuwi na tayo. Kasi nakita ko yung mata ko napunta na sa phone niya, na nasa bulsa niya. Mm. Yun na, parang Paano mo ginawa nagpambulo yun? na kami. Napunta yung mata mo sa phone na sa bulsa? Hindi kasi actually hinahanap ko na talaga kasi parang habang papunta ako doon, parang nag-iisip na ako kung ano yung mangyayari, yung gano'n. Ako, kumbaga, rin yung pinlano mo rin para mahuli siya kung ano yung hindi niya mabubura, gano'n. Opo. Okay. Tapos ang mali ko lang po kasi before ako pumunta doon, dahil nga po, kasi nga po ganun ako padalos-dalos, na-text ko na siya. Na parang sabihan mo yung babae na yan, pag di ka niya tinigilan, ganun, papatanggal ko siya sa work, no, ganun. Okay. So siguro kaya siya doon dumiretso. Kasi siguro po magulo na din isip niya dahil alam ko na nga. Mm-mm. Kasi hindi niya po inamin sa akin. Basta sabi niya lang sa akin meron. Parang niligaw niya ako Mhm. kung sino. Parang sabi niya tagalabas daw ng office nila, ganun. Eh, hindi ko po alam. Siguro parang baka talaga tinulot na din na malaman ko. Mm-mm. Kasi kung hindi, magtutuloy pa din sila kasi magkasama sila sa work. At that point, you were completely aware na may third party na sa relasyon ninyo. Opo. Okay. Tapos, ayun, nung nakuha ko yung phone niya, parang nagpampuno pa talaga kami doon kasi pinipilit ko talagang makuha. Mhm. Yung mga hipag ko, tsaka yung mga biyanan ko, ibigay mo na kasi, ibigay mo na. Okay. Binigay niya na. Sabi niya, dito na, umuwi na tayo. Sabi Okay. niya gano'n. Tapos, habang biyahe kami, hawak ko yung phone niya. Hindi ko po dyan na-justify, pero alam ko po mali ko yun. Pero sa sobrang galit ko kasi yung mga GC sa Viber, nakasama yung mga ka-work niya, nag-message talaga ako. Mhm. Na sabi ko nga, na ikaw, nag-HR ka pa man din. Sabi ko, alam mo, kasal niya, dapat yung anak. Minsan yung pang mga problema HR din natin. talaga, no? Hindi naman lahat, meron lang. So ano sabi nung HR? Wala, hindi po sumasagot, hindi nagre-reply. Wala siyang message yun na Kasi lahat ng GC ganun. Tapos po nung pagdating namin dun sa... Pero sorry pero HR matters yan eh. Kasi magkatrabaho eh. Actually po after nun, nagreklamo ako dun sa sa office. Wala Oo. na, nag-resign na sila. Inunahan na nila. Anong paano? Tinanggal nila yung girl? Hindi. Nag-resign yung dalawa. Yung asawa Okay. ko. Saan babae? Hindi Baka, na sila. baka naman Kasi sanabihan ng HR na alam mo, inevitably you are gonna get a complaint, one of you will be fired, ganon. PPJ, yun nga yung pinakagalit ko dun sa company. Wala daw silang pwedeng isanction kasi wala daw yun sa nila. Saan? Parang, kasi di ba sa government, yan eh. Conflict conflict. Saka yung bawal siya talaga. Parang, Kaya nga, conflict parang of sa interest kanila, rate. Anong interest rate? parang, Charot. pero sa kanila, Pinapatawa. since private, parang wala daw sa
sa ano nila yon yung gano'n na parang wala Actually, silang ma'am, puwedeng i-sanction, eh. technically, wala naman talaga. Pero determination ng HR yan kasi. 'Di ba? If the company will be embroiled with some scandalous matters, the HR can act on it. But Tas anyways, ano po, sige, BTV nag-resign naman na opo. sila. Tapos, Pero actually po nung 'di ba January 24 yun, pag-uwi nawala na siya, eh. Parang hinatid niya lang ako. Tas 'di ba nga po sabi ko sa'yo yung second floor kami dun sa apartment, second tsaka third floor. So sa baba yung parking niya ng motor. So ang kinuha ko lang yung helmet niya tsaka helmet ko. Tas umakyat na ako. Narinig ko naman kasi na pinark niya yung motor. So akala ko susunod siyang umakyat. Nawala na siya. Hindi na siya umuwi. So hindi namin alam kung kasi hindi nga po namin din makontak, eh. Kasi nga 'di ba nasa yung phone niya. So parang wala kaming way para ma-trace. Tas Saturday po yun. Tapos Monday nagtanong ako dun sa yung tinawagan ko na nadula sa akin, hindi na nga daw pumasok pareho. Siguro dahil napahiya na. Yes, Tuesday, pumunta po ako dun sa office, dun sa HR manager, kasama yung 4 kong anak. Kasi ayaw nila akong pumunta mag-isa, lalo yung 2 malaki. Hindi, masasamahan ka namin. Yun, nag-file po kami. Nagpa-receive ako ng affidavit niya na yung reklamo ko sa kanilang 2. Tapos yun, ang dami pong sinabi ng HR manager. Pinakita pa yung mga chat ng babae na, "Sir, nandun ka ba sa GC? I-remove mo naman ako doon. Ba't gano'n? Nagwawala yung asawa kung kailan tumigil na kami." Do hindi ko lang So in a po way, ma-screenshot. kinonfirm doon ng HR na na totoo Opo. nga. Kalaki. Opo. Tapos yun nga daw parang umiiwas na yung asawa ko, pero pinupuntahan pa nung babae. Hindi Parang totoo yun. may Hindi mo siya sinasorry daw pupuntahan na kung hindi rin gamit gusto ng na asawa gano'n. mo. Anyways, ma'am, no, hiwalay na kayo. Asan na yung mister mo Ano ngayon? po, Asan na siya? andun po sa kanila, sa mga Ah, biyenan ko. pero sila pa rin ng babae. Hindi ko po alam. Okay. Kasi hindi na umuwi Ah, sa'yo. Di malamang sila pa rin. pero hindi ko na po, ayoko na po alamin kasi nati-trigger nga po yung nung una po kasi na actually hindi po nga siya 'di ba agad umuwi sa kanila nung January 24. Okay. Para hinahanap namin siya nung hipag ko. Kumbaga, kahit ganun yung nangyari, nag-aalala pa din ako. Ang sabi ko, ano na yung nangyari? Maparaan po ako. Nakuha ko yung address ng babae. Paano nyo Kahit hindi ginagawa? binigay nung Paano nyo ginagawa yung makaalam ng address, ha? Paano? Pati address nakuha mo. Paano mo nakuha yun? sa FB, sinearch ko yung name niya. Tapos ang dami niyang mga public post na na naghahanap siya ng rider nung mula address niya papunta doon sa office. Ang galing, no? Nalaman ko yung address niya. Alam mo, Tweety, ang galing-galing mong bird. Ha? Oo. Sige. Tapos yun, tapos February 1, basta po, may nakakita sa kanya na nandun, papunta dun sa bahay ng babae. So Okay. yun, nung na-confirm namin nandun, punta kami dun. Nung hipag ko, yung ate ko, yung mga bata. Kasi katabi pa nga ng barangay hall yung inuupahan ng babae. Pero hindi siya tapos, nakita namin sa CCTV, pumasok siya. Tapos sumisigaw nga yung mga anak ko, "Daddy, lumabas ka na dyan." Hindi po talaga siya lumabas. Okay. Tapos hindi rin lumabas yung babae. Tapos yun, tapos parang sabi pa nga nung yung isang barangay kagawa dun, may asawa pala yun. Nung una nga, hatid sundo lang siya, tapos ang huli, dyan na nga umuwi. Kala namin binata, may asawa pala. Sabi ganun. So yun, masalo namin na-confirm talaga na dun siya umuwi. Tapos pero nung, po kasi yun, takot sa asunto. So parang nung pag-alis namin dun sa barangay, inabot na kami ng gabi dun. Pag-alis namin dun, Lumabas yung lalaki, ayun, hindi? nakita na.
pag-alis po namin, kasi kaya ko po naman nalaman, bumalik ako do'n sa barangay kasi Mm. nag-file ako ng reklamo. So, tinignan Tapos mo yung CCTV ulit? Opo, tsaka humingi talaga ako ng copy, naggawa ako ng written Eh, request syempre, di ba? para din di ako Government Opo, employee ka, tapos alam mo yung kalakaran niya, no? Di ba? yun. Sabi siguro ni chairman, Binidyo kasi ko siya. kasuhin niyo to si Ma'am Tweety kasi taga-munisipyo yan. Ganon, ano. Tapos yun, tapos parang parang inintay niya lang talaga kami Mm. na umalis. Tapos Mm. dun sa kabilang way siya dumaan. Tapos natalis na, tapos tinulungan pa ako dun sa barangay na, ay ito, dito siya nagpunta, dito siya sumakay. O parang aligaga siya, parang wala siya sa sarili, parang hindi niya alam gagawin niya, parang ganun. Tapos yun, sabi nung hipag ko, nung madaling araw nun, nag-text sa kanya. Tapos yun, umuwi na din sa kanila. Siguro po kasi takot din siya, parang sinasabi nga din siya sa hipag ko na, kaya ano ba mangyayari sa akin pag nakulong ako, ganyan, ganon. Sabi daw niya, bakit ikaw naman, nung babae yung asawa mo, hindi mo naman nireklamo. So parang sagot nga daw po nung hipag ko, iba naman ako sa asawa mo. Siyempre magkaiba kami ng ano dyan, kung hindi. Masira uli yung mga ano no? Talagang kailangan may comparison. Anyways, Tweety, no? I mean, very fresh ito, ano? It's just a quarter of a year mula na mangyari ang lahat ng ito. Bakit tayo magkausap ngayon? What are you trying to achieve tonight? Gusto ko lang po magpatulong kasi, yun nga po, di ba gaya nga po nabanggit ko noong umpisa na monthly, may check up ako sa site. So parang itong huli, ang assignment ko sa kanya is, paano ako makaka-move on na pag-iiwan pa rin ako ng space sa puso ko para sa kanya. Kasi nung huling check up ko last month, umiyak ako kay Doc. Kasi sabi ko, iniinom ko naman lahat ng gamot. Pero minsan okay ako. Gusto ko maging okay. Gusto ko maging okay lalo para sa mga anak ko. Pero minsan po talaga, yung makarinig lang ako ng malungkot na kanta, may iyak na lang ako. May time na kahit nasa office ako, hindi ako makafocus. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko po matigil. Sabi ko nga po kay Doc, sabi ko siguro, ang tanga ko, aaminin ko naman po ang tanga ko. Kasi sa ngayon po, kung babalik siya, tatanggapin ko, magsubilong siya. Parang yun lang po pa. PBG, parang gusto ko mag-move on. Pero kasi hindi ko alam kung paano. Kasi nga, siguro sa tagal, parang hindi ko kasi ma-imagine. Parang sabi ko nga, more than half of my life, siya yung kasama ko. What do you wanna ask me? Po kasi, kung ano po ba yung pwede kong paglibangan aside sa work or kung ano po yung pwede kong piliting isipin. Well, ganito, ano. It's very tricky to answer that question kasi hindi naman kita kilala ang personal, ano. Pwede kong sabihin sa'yo na, ano, pumili kang paddle, mag-pickleball ka. But, malay ko ba kung hindi mo kaya yan? I don't know, no? But, I think, what you said kanina, no, says a lot about your emotional status. May sinabi ka na naguluhan ako eh. Sabi mo, gusto ko mag-move on but I wanna leave a space for him. Opo. That doesn't work. Those two are polar opposites. Hindi pa pwedeng nag-move on ka pero nag-iiwan ka ng pwedeng balikan niya. That will not work. You have to make up your mind. Ano? Now, naintindihan ko po, ano? When you said na pag bumalik po siya ngayon, tatanggapin ko siya, mag-sorry lang siya. You said that, right? Okay, may problema tayo dun naman. I think for us to be forgiving, no, yung magkaroon tayo ng kakayahan na marunong tayong magpatawad, marunong tayong
magbigay ng pangalawang pagkakataon, it's never a bad trait, no? Isa sa mga pinakamagandang trait ng pagkatao natin yan, yung we know how to forgive. Diba? Because forgiving is one of the sincerest form of humility when we know how to forgive, no? Isa yan sa pinaka mapagpababang katangian ng kahit sinong tao when we are willing to forgive, no? That's one of the most sincere form of humility. And I like the fact that you want to forgive him. But you have to understand, Tweety, that you can forgive him without waiting for him to come back into your life. I mean, if you want to forgive him, so be it. Patawarin mo siya. Pero yung mag-attach ka, yung you are going to attach a condition sa pagpapatawad mo na papatawarin mo lang siya kung babalik siya. I think it's detrimental to you. You can forgive him. I would recommend that if you have the ability para patawarin siya, patawarin mo siya. Kung may kakayahan ka magpatawad, go ahead, forgive him. Pero hindi para mag-attach ka ng condition na pag bumalik siya. Look, ganito I understand, Tweety, that this is just very fresh, no? Kailan lang ito? Wala pang isang taon ito, no? The most painful part of this, all of this is that he practically celebrated the Yuletide season with another girl na Valentine's Day, iba na yung kasama niya. Diba? And minsan mapapatanong ka, kung sila na, bakit may mga pagkakataon na umuwi pa siya sa akin, no? Tama, di ba? Natanong mo rin yan, tama, no? Opo. I want to... Tsaka po yes, ma'am. Sorry po. Hindi po kasi clear sa akin kung gano'n na sila katagal. Well, ma'am, hindi Kasi na, ayaw na namang umamin. hindi na natin para hindi na para tuklasin natin ngayong gabi yan because we don't have that information. Pero my point is, when you were asking the question, bakit siya umuwi dito ng ilang linggo? Kung sila na, alam mo, maybe, Tweety, no? Maybe he was trying to squeeze anything that's left, no? Para bumalik siya sa'yo. Maybe. Siguro pinipilit niyang tignan sa sarili niya o hanapin sa sarili niya kung meron pa siyang pwedeng balikan. And you know what? He found the answers. And the answer is resounding, there's nothing there left para balikan pa niya. Sabi niya po kasi nung bumalik siya noong January 14, sabi niya po hindi niya daw nakikita yung sarili niya na hindi kami ng mga anak ko na yung kasama niya. Well, there you go. Yun. He was trying to find, I'm not trying to romanticize or justify yung kanyang pag-iwan sa inyo at pamababae niya. I'm just telling you exactly what was going through his mind noong time na yun. You know what's the sad part of this? Do you wanna hear it from me? That Yes. all of those times na tinatry niyang balikan kayo, hindi na lang kayo, ikaw. Hindi nawala sa utak niya yung babae. Inevitably, he chose that girl. Actually, PPJ, may couple tattoo pa kasi na. Well, ano yan? Hindi ko naintindihan yan. Ano yan? May couple tattoo sila. Kayo wala. Hindi ako nagpapatato. Wala ako talaga. Hindi na ko, actually, nahuli ko lang kasi hindi na umuwi siya noong January 14. Sabi ko, may bago kang tato. Kailan pa yan? Sabi niya, September daw. Hindi, wala pa yan ng September. Nandito ka pa nun, wala pa yan. Kahit pag-alis mo October, wala pa yan. Hindi ko pa alam na mayroon yung girl. Nasto ko rin sa TikTok. Pero ilang beses pa bago ko na-realize na, tapos pag-post ko nung TikTok ng girl, shit, parang same sila. Pati ko, same na same. Well, that's so big of a commitment for them to do that, no? Alam mo, there are two ways, one of two things that can happen here. You can either go down the legal route or you can focus with moving forward. And Actually po, yes, ma'am. Nagpabarangay na po ako sa kanila. Karapatan mo yan, ma'am. Kasi
wala rin po siyang sustento, eh, mula nung January. Kasi wala din, hindi na po siya naghanap ng work. Eh, ang sabi lang po sa barangay, wala daw po ako magagawa kasi hindi ko daw po siya mapipilit dahil nga walang trabaho. So, parang sabi ko, ang hirap, yun po, eh, parang isa pa yun, parang kinalimutan niya na nga yung mga anak niya, tapos yung obligasyon na wala na din. Like ngayon po, nakikitulog kami dito sa mga auntie ko mula pa nung Wednesday Bakit? kasi naputulan na kami ng kuryente. Kasi nga po mula nung wala siya, di na kasi apat po yun, eh, dalawa yung college, isang high school, tapos nagagatas yung maliit. So parang hirap na hirap ako na ako lahat. So parang talagang kulang yun na ibabayad ko sa bahay. Ilang buwan yung kulang ko sa rent. Kasi sa kuryente nga. Tapos nagulat ako ng Wednesday. Pag uwi ng anak ko, sabi niya, tumawag sa akin, mawala na tayong kuryente. Tapos chinat niya na parang sabi niya, parang siguro ganun, tumulong ka naman ganyan. Ang sagot pa daw po sa kanya, sana naman maintindihan niyo, wala pang akong trabaho. Hindi ko alam, baby. Pero parang pag gusto ko naman siyang ipakulong, naawa naman ako. What do you want to ask me? Tingin niyo po ba wala na talagang pag-asa? Do you want my hunch? Opo. It's not as if, it's not kung may pag-asa o wala. Because if I answer that, I might as well be guessing pretending that I know the answer. Hindi ko alam ang sagot diyan. But I know that you're not supposed to wait around anymore. That's what I know. Pero, kumbaga mag-move on na lang po ako kasama yung mga anak ko. I don't know if Wag move ko na rin on, po. I don't know if move on is, Or, 'di ba, yung pinaka-immediate na gagawin. But I Right. think acceptance. okay po. Acceptance na. So, hindi ko na rin po ba siya papakasuhan. Kasi, yung isa Gusto pa mong po yung tanungin iniisip ako kung ko, kakasuhan mo siya? kasi parang, No, tinatanong mo tingin ba niya po ako? ba, opo, Yes. tama po ba? Kasi, Of course, yes. 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 Of course. okay po. Kasi po, nag-step din po ako parang, kasi yung mga anak ko gusto rin po nilang makulong yung babae. E pagka daw po kasi concubinage, mahirap daw pong patunayan nga. Eh, pero parang may nabasa po ako ngayon sa VAUSI yata. Pwede nang makulong din yung babae kasi dahil sa conspiracy. Okay, ganito ha. So, yun po. Tweety, ganito with the system that we have in the Philippines alam mo naman, taga-gobyerno ka, alam mo kung gaano kabagal tayo dito. Ay, nga lang po. Hindi ko alam kung mapapakulong mo siya. Magkaiba kasi makakasuhan mo sa mapapakulong mo. Those are two different things. Tama? Opo. Okay. Magkaiba yan. Yung mapapakulong mo sa makakasuhan mo. Magkaiba yan. But if you're just simply asking me kung kakasuhan mo siya, yes. Sana makulong. Okay po. Okay, sana makulong. No? Para magtino. No? Now, in the process, I'm sure this guy will negotiate. In the process, no? I'm sure this guy will negotiate. However he negotiates, no? Never make your heart as the bargaining chip. Anong kahulugan nun? He knows that he knows that you are wrapped around his fingers. Alam niya na kaya kanyang bulahin. Okay? Alam niya yan.
Never make your heart as the bargaining chip. Huwag ka magpapauto, iatras mo yung kaso, di ba? Tapos, para in the promise na balikan ka, wag na. Alam mo, tweet yan, at the ripe age of 40, masakit isipin na kung kailan ka nag-edad ng 40 tsaka ka pa na broken heart. Minsan may mga pagkakataon na isip mo, pusang gala, pang high school dapat ito. Hindi na pang edad ko to eh. Opo. I know. Diba? And I know that times are difficult right now. But I want you to be strong and steadfast. Opo. Saka ano lang po, Pipi. And wait lang, ma'am. Ay, sorry po. And do not Opo, give up. sorry po. And do not give up. Opo. Importante sa akin to. I want you to not give up on things. I want you to stop hurting yourself. Makinig ka mabuti sa akin ha. Alright? Opo. Okay. I want you to stop hurting yourself. I want you to make that promise to me. Okay? Pag sobrang sakit, umiyak ka lang. Wala akong pakialam kung humagulgul ka, maglulupase ka dyan. Because the pain is temporary. The pain is temporary. I want you to stop attempting to hurt yourself. Make that promise to me. Sa hinaba-haba ng usapan natin, I want that to be what you will remember from me. That promise. Promise po. Saka sa mga anak ko din. Okay, good. Meron kang di ba, Kasi 4 years nila, old, tama? Opo. Okay. May 4 years old ka. Ang sabi po kasi nila na parang mainiwan na nga kami nung daddy namin. Na hindi namin kaya pag ikaw nawala. Pag ikaw nawala. Yes. No. That's number 1. No? I want you to stop hurting yourself. Even the attempt of hurting yourself. Promise? Promise po. Okay. Number 2, not yet now. Maybe in the long run. No? I want you to work on your mood swings. Because you have it. You did not tell me that. I can simply tell. I think, by nature, I think, Tweety, your heart is in the right place. I think you're a good person. Mabait kang nanay, di ba? At mapagpatawad kang asawa. But sometimes, yung facade natin of being toxic, having that mood swings, sometimes it overshadows the real kindness that we bear in our hearts. Hindi na para sa kanya. Para sa sarili mo. Because you're gonna go on in life without him by your side. No, tutuloy na ang buhay na hindi mo siya kasama. And I want this experience, no? Tweety, no? I want this experience, itong buong experience na to be the greatest lessons or greatest chance for learning the best lessons ng buhay mo. Itong experience na to. Hindi natin kayang isa-isahin kung ano yung mga bagay na pwedeng matutunan dito. Ikaw makakaalam yan, hindi ako. Hindi kami. So kung tinatanong mo kayo na, Papa Jackson, ano bang pwede kong pagkaabalan? Hindi ko alam. I could care less. Kahit magkulong ka sa kwarto mo at umiyak, that's okay. The thing is, when we get broken into a million pieces, like what you are now, tama? When we get broken into a million pieces, the only thing left to do is to stay broken or reinvent ourselves. When we get broken, I want you to remember this. When we get broken into a million pieces, one of two things will happen. Number 1, we stay broken.
or we reinvent ourselves. Kung magiging matalinghaga ako sa'yo, diba? Tandaan mo, I always say this and I want you to remember this, no? That the most formidable weapon ever has been forged in fire. Ang pinaka matatalim na punyal o sandata, dumaan yan sa apoy. And you're going through it right now. I hope this experience makes you a sharper person. But do not let this one kill you. Ulitin ko ha, do not let this one kill you. Did I make sense? Matagal pa yan. Matagal ka pang iiyak. Matagal pa yan. You're going to cry a long time after this. You're going to remember, diba, those happy times. All those, yung mga would have been negligible things that you went through. But you know what? Never allow your heart to be a bargaining chip. Huwag ka magpapauto. You don't deserve him. He does not deserve you. He wasn't that bad at all. He just didn't wanna go on through, di ba? Nang hanggang dulo na ikaw yung kasama niya. Okay? Thank you po, PPJ. Yeah, thank you very much, ma'am. Thank you po. Makausap mo naman ako, hindi, wala ka naman choice eh. Mag-move on ka pa rin naman eh. Tama? So, ayaw na po ng mga bata. Ayaw na po nila na Well, bumalik. sa part na yan, hindi naman para hindi na para it's a big ask, di ba? From me, but hindi para madamay yung tingin nila sa tatay nila. I know that's difficult to do. Hindi, ano po, actually po ako pa nga po yung nagsasabi na wag silang magalit. Kasi, siyempre, hindi lang naman dati nila may fault, di ba? Pero, kasi hindi po talaga sila kinukumusta eh. Kahit sa chat, wala po talaga. So, hindi ko na po, yung tatlo po kasi malalaki na eh. So, parang hindi ko na ma-control kung ano, parang Yeah, of course. doon, Taong-tao na yung mga yan, di ba? 21, 19, Opo. and 14. Opo. Tweety, I wish you all the best in life. I hope that this is the beginning of the best years of your life. Who Thank you knows? po, PPJ. Who knows, di ba? This is the beginning of the best years of your life. Alam mo, if you read the yung mga most successful stories ever, lahat yung dumaan sa pinakamasasakit at pinakamababang parte ng buhay nila. That's why their stories are told a million times. Thank you po. Thank you po. Sobra. I'm sorry. So, kahit pa paano po kumaan yung job ko. Pasensya ka na. Hanggang dito lang ang kaya ko, ma'am. Okay na po. Mag-ingat ka palagi, ma'am, ha? Thank you po, PPJ. God Bye-bye. bless po. Bye-bye po. Sorry po.